Natin. Okay naman. Mga kapatid. Iba yung tunog, no? Ha? Pero long time no sin, tagal mo nang hindi nagpagawa. 2 taon na. 2 taon ba? Itong anak mo na to, pumayat tuloy, oh. Di ba 1 taon lang? 2 taon na. 2 years na? 2 years na. Tingnan mo. Ganun Ito sa yung- katibay. Ito yung ano, yung Everest na kapag ka hihinto, kailangan patayin ng makina. Yes, oo. Oh, tapos pag neutral in-start ka mo, kagad. neutral mo kagad, Mm. si rotor converter. Oo, ayan yun. Diyan na umpisa Oo. yung drive, neutral. Ngayon, iba naman ang problema nito. Oo. Singaw yung injectors. No, nalusaw na yung ang tawag doon. Hindi, ano yan eh, may injector washer yan eh. Oh, yung washer nga, nalusaw na. Ano, tingnan nyo mga kapatid, oh. Nalusaw na yung washer. Tingnan nyo, oh. Oh, dapat wala dyan eh, walang hangin na sisingaw dyan. Oo. Dito wala. Dito wala. Dito wala. Dito tingnan nyo, oh. Oh. Pero ang lakas pa rin ng makina. So yung Ayan. naririnig nyo na ingay na yan, pwedeng doon. Sumisingaw-singaw siya ganun eh. sumisit-sit. Oo. Tapos medyo lumakas siya sa diesel dahil doon. Pero walang lumalabas na diesel. Wala. Wala ring lumalabas na usok. Oh, hangin lang talaga. Hangin lang, kaya medyo nagtataka pa ako. Dapat kasi yan, may lumalabas na usok dyan. Meron konti, carbon lang. Ang duda ko, hindi working yung injector na yon. Kasi kung yan ay nag-work talaga na nagko-combust ka doon sa cylinder na yon, may usok yan. So, ibig sabihin, 3-cylinder na lang siya. Possible. Kumakarera pa. Wala tayong magagawa doon. Siguro kung meron man siyang, konti lang. Kasi tingnan mo ang lakas ng singaw niya, oh. Oo. Kaya dapat yan, may usok yan. Kaya pala medyo malakas siya sa krudo. Oo, Lumakas hindi siya nagko-combust ng maayos. Hindi siya nakapagko-compress. Tama. Kaya yung kanyang sabog, mahina. Kasi nga, lumalabas yung compression eh. Diba? Yung lumalabas na yan na hangin ito, yan yung epekto lang nung nag-aakyat baba yung piston. So hindi niya na nako-compress kaya walang sabog masyado, kaya wala ring combustion. Hindi kaya nakokontrol siya ng computer? Hindi, wala. Malalaman natin yan pag binuksan kung ano nangyari. Kung gumagana yung injectors, ang gagawin ko muna dyan, kung wala ako makikitang physical damage, titignan din natin yung inuupuan niyan, bakit nagkaganon. Malalaman naman yan pag makikita natin yung washer. Bibidyo nyo naman eh. Kakaiba, Kakaiba nga eh. Mababa yun. Galing pa nga ng Bulacan eh, gamit niya Mabuti Dito, nakauwi wala. pa. Dito wala. Kung lusot talaga yung combustion, dapat uusok dito eh. May usok siya konti. Oo, pero hindi talaga, ano ba to? Hindi yan eh, hindi siya usok Normal galing lang. tambucho, hindi siya usok galing tambucho. Sige. So yung lumalabas doon, yung compression yun. Kailangan lang matanggal natin to para makita natin yung problema. Huwag mong kakalsuhin to delikado to Huwag mong kakalang yan Dito sa ilalim nito. Tapos doon sa kabila. Hindi, huwag mong doblehin. Okay lang yung hindi ka aabot eh. Maiksi yung alambre mo eh. Ayan. I-cross mo lang na gano'n. I-cross mo isa. Tapos ibalik mo dito sa ilalim nito. Dito tayo maglalagay ng tubo eh. Babalik-balik mo lang. Okay. Yan mo sa goma para Ayan, sige. Huwag mo nang hawakan to. Ako nang bahala dito. Ayan, mangat na. Ayan na. Okay, Glenn, video mo. Kabidya po yan. Ha? Kabidya. Yung lakas ko yan eh. Diba? Power. Oo. Malakas pa talaga si Diba? Motorans eh. Pakita mo yung lakas ko yan. Lakas at utak eh. Hindi pwedeng puro lakas lang eh. Naku po, grabe. Mainit ba? Hindi na po. Ha? Injector pa ba yan? Wala na yung washer. Wala na talaga. Kinain na. Wala na, hindi. Naiwan yan dun. Naiwan. Naiwan washer yan. Nausaw na. Oh, grabe naman dumi nito kasi magmaneho to kaskasera eh. Hindi.
baka yan pa yung dumi doon sa unang may-ari. Oh, walang washer, malamang naiwan. So dito siya sumisira. Tingnan mo ha, hindi ito nagko-combust. Puro langis oh. Hindi ito gumagana yung tres mo. Maganda lang siguro yung tatlong cylinder. Pero walang combustion. Tingnan nyo, puro langis oh. Oh. Kaya yung sinasabi ko sa iyo na walang usok na lumalabas, hindi siya pumuputok doon. Yung lumalabas na yon, yung hangin, yung sirit na lang yun ng compression. O yung compression stroke. Tuwing akyat yung piston na yon, magko-compress siya ng hangin. Oh, wala. Ngayon, hahanapin mo yun doon. Yung washer nito. Pero dahil sa kakalasin mo rin naman yung apat na yan, no? Ito pa. Ipapatesting na natin to. Kasi mahirap magtanggal kabit papatesting na natin, papaplow test na natin kay Central. Malilinis na rin yun. Oh, yun. So talagang binantayan ng mag-ama. Mag-ama po yan, hindi po yung magkapatid. Natawad siya. O yan. Ha? Oh. Ito yung kulang sa sa pa-maintenance. Basta umaandar, tumatakbo ng maayos, gamit lang ng gamit. Yun, natapat na sa ganitong problema. Okay, yan ha. Bago kayo sabi mo. Okay. Tatanggalin natin. Tago mo to, importante to. Puller, yung alambre. Baklasin ko na po sir para habang Sinong bakla? Ha? Hindi po, yung injector. Bakla yung injector? Hindi baklasin. Baklasin. Okay. Sige. Papasikat ka naman sa anak ni sir. Palibasa, binata ka eh. Sige, galingan mo ha. Grabe. Sobrang dumi. Yung EGR. Kaso, Rudy, baka pwedeng buksan natin to dito. Masisilip naman natin yung timing belt. Kasi umilo yung oil indicator nito eh. Kahit ito lang, yung 4 na tornilyo lang. Tingnan ko nga yung yung dumi ng manifold. Kaya mo bang dukutin ng kamay mo? Oh, naku, grabe. Oh. Putik talaga. Pinaiwan ko na po Okay ito na mga dito? kapatid kasi pag in-start mo, umiilaw yung oil indicator. Napakadelikado nun. Kung gagamitin mo, ibig sabihin kasi nun, mahina yung bomba ng oil. Dito sa loob ng mismo ng makina, yung pressure. Pag mahina ang bomba ng oil, hindi aakyat sa ibabaw, or pwedeng sirain din talaga niya yung lahat ng mga mechanical parts doon dahil hindi na di-distribute ng tama yung oil. So pinaiwan ko na to, silipin muna natin, baka putol yung maliit na timing belt. Rudy, hanggat may natitira pang konting araw. Sabi, masisilip ba natin yun sa baba? Bitak ko. Yung maliit silip ba? Oo, yun bitak ko. Baka nga bungi na to eh. Kaya mga kapatid, ilawan mo pa. Ilawan pa. Yan, oh. So yan yung yung belt sa balancer, saka sa oil pump. Yan, umiilaw na yung nito, yung oil indicator. Yung error nito, may check engine siya, EGR. Ngayon, nilinis na ron ng may-ari yung EGR. Siguro ang nilinis lang niya yung motor. Pero yung kaloob-looban talaga kasi ay talagang sobrang dumi na. Ngayon, bumili siya ng bagong EGR. Ito. Ang plano, ipakabit lang yan. Sabi niya sa akin, ikabit mo to. Nung pinabuksan ko na nga, itong engine, nakita ko para talagang nanlilimahi din sa dumi. Tapos sabi niya, nakailaw yung oil indicator. Pagdating doon, pinatay ko kaagad eh. Ibig sabihin, pag nakailaw ang oil indicator mo, hindi bumobombang langis mo. So sabi ko, baka nga may tama yung yung balancer belt at nakakonekta yun sa oil pump. Pero mukha namang intact pa siya. Kapag napalitan ko na ng timing belt to, lahat yan, at umiilaw pa rin, yung oil indicator, alam na, no? Titignan muna natin sa ilalim. Baka barado yung tawag dito, yung kanyang strainer. Pero hindi mo naman yan basta-basta madudukot sa ilalim. Kaya pag talagang mahina ang bomba nito, malamang mapapa-general overhaul to pagka talagang mahina yung bomba ng langis. Ito yung bagong EGR valve. Assembly na to. Mahal din to. Nasa 20,000 plus din ang halaga nito. Nasaan yung luma niya? Ito. Ayan. Ayan tingnan nyo. So sobrang dumi rin talaga Sabi niya, nilinis niya. So palit na talaga to ng bago. Ito na mga kapatid, pinatanggal ko na yung mga timing belts dito kay Rudy para makasigurado tayo. Yung nito, yung maliit na timing belt ito, kung buo ito,
at umiilaw yung oil indicator doon sa panel gauge, posibleng may problema yung oil sending unit. Baka sira na yon. Pero kailangan matanggal din natin yung isang belt kasi kanina nung binibideo natin, nasilip natin na talagang malapit nang maputol yung maliit na belt. Ito ba, kumusta? Bura na yung wala ng pangalan. Oo, ano na rin to. Medyo matagal-tagal na rin tong belt na to. Kaya lang, yung isa grabe, yung maliit. Halos mapuputol na eh. Minabuti ko na i-video to kasi wala yung may-ari. Baka mamaya sabihin niya, pinutol lang namin. Naku, magugulat kayo sa itsura ng belt na to. Yung pakiramdam ko kasi talaga iba Parang katulad to nung isang, yung kay Kuya Ditz, no? Hindi naman ganun kagrabe kung putol na siya nagamit mo. Ang grabe doon kung yung belt na yon humarang doon sa malaking belt dito. Pag nagkaharang-harang na yon, siyempre delikado. Pwedeng ito naman ang idamay niyang maputol. Ito na mga kapatid, tignan nyo naman. Yung belt niya, Hindi lang malapit na mabutol, paputol na talaga to. Ano mo dito? Anong hula mo dito? Ba't ganito? Ito medyo maayos pa. Samantalang itong maliit na belt, tignan nyo naman ang diferensya, Baka ito lang yung unang pinalitan niya. Ito lang. Kadalasan ganyan ang nangyayari. Kasi Isang seat. bago mo mapalitan din yung isa, marami ka rin kakalasin. So ang ginagawa, ito lang ang pinapalitan. Ito wala na, malapit na talaga maputol to. Timing lang. Doon sa may-ari nito, timing lang po talaga. Mabuti na lang, pinaiwan ko na. Dapat kasi bukas pa to ibabalik para lang palitan na EGR. Kaso dumami na ng dumami yung problema. Pagtanggal namin ng EGR, nagtututong yung suit nito, nagtututong yung carbon. Kapapalit lang ng nito, ng gasket. Pero hindi pa nilinis. Sobrang dumi dito, ikot ka Glenn. Tagas pa Sobrang dumi Ayan hindi pa nilinis. Kitang-kita naman yung Beta Gray bago-bago pa kung sino man yung gumawa nito, trabahong tamad kasi. May mga tagas-tagas din, i-check mo na lahat. Doon kung meron din doon sa loob. So ito, tensioner, palit din. lahat yan. Palit din ng tensioner. Grabe na tong tensioner sa loob. So at least, may video tayo, makikita naman ng may-ari. Hindi natin dinadamihan yung sira. Hindi natin dinadamihan yung piyesang papalitan. Pero kasi kung hindi niya papalitan yan, nabuo na natin at nasira yon, hindi ko yan iwawarranty. Kasi napakahirap tanggalin lahat niyan. Di rin mo kakalasin mo lahat. Tapos hindi papalitan yung tensioner. Magkano ba yung tensioner? Diba? Kayang-kayang bilhin yan. Can't afford yung may-ari niyan. Ito, luman-luma na rin kung titignan nyo. Yung texture niya. Tsaka, maingay. Maingay na rin to. Ito pang isa. Ito nga, maganit Ayaw umikot ng maayos bearing yan, dapat maganda ikot. May kalug pa. Kalug. Nako. Yan ang sinasabi natin kapag nagpagawa kayo ng hindi sinasabi ng mekaniko na dapat nang palitan. Yan, kalug. Bearing yan kaya ito, iingay yan kapag hindi talaga napalitan. So yun na muna. Pangatlo yan? So yun na muna. Bukas mo na ituloy, Rudy. Baka mapagod ka ng husto, hindi ka na makagulapay bukas. Yan, sa may-ari po nito, ito yung nakita natin. Bukas itutuloy natin ang trabaho. Mag-aayos lang muna kami ng parking. Puno na, itong mga nasa loob na yan, done na lahat yan. Test drive na lang. Ito yung patrol, maayos na. Sige, diretso. Ito yung makakauwi na sa Angeles, Pampanga. Bawi! Ito mga kapatid, in-overhaul namin yung automatic transmission nito. Gustong-gusto na may-ari na ma-vlog ko to. Kaya lang, may pinuntahan kasi ako ng isang araw. Pero may video ka, no? Padala mo sa akin. Padala mo sa akin yung video na ibaba yung transmission saka nung binuksan yung transmission. Mamaya ba, andar na to? Pakita nyo sa akin yung maandar, ha? Anong oras ba? Alas 5 na ba? Hindi pa, no? Paandarin muna natin to, ha? Okay mga kapatid, itong dalawang dumating kong subscriber na customer ko, puro mga saved by Debel lang. Pati yung injectors nung reverse na yun, tapos yung timing belt nung Montero, saved by Debel sila. Tapos ngayon, ito pa, nagche-check engine. Sabi ko, hindi makakauwi ng Bicol yan, tinry nila. Sira yung o-ring ng booster.
doon sa hose, tinry pa rin. Kaya ayan, bumalik po. Mga kapatid, patuloy lamang po kayong manood ng aking mga vlogs. Ipapakita namin sa inyo yung mga kung paano namin ginagawa at nire-resolve yung mga problema. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pakisubscribe, pakilikes, pakishare, at pakipindot po ang notification bell. Maraming salamat po sa inyo lahat.